Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Pagbukas ng elevator ay agad bumungad sa akin ang napakagandang sala ng sinasabi niyang penthouse. Napakaganda at tulad sa opisina niya ay may glass wall din siyang katapat ang sala. Itim na tiles ang sahig, itim ang mga upuan at may malaking flat TV screen. Nangingintab ang refleksyon ng lapag sa papalubog na araw. Ang pagtama ng kulay na dilaw na sinag ng araw ang dumagdag sa liwanag at ganda ng bahay. Maiwan ko na po kayo rito, Miss Ara. Agad ako napalingon sa lalaking nag-drive sa akin papunta dito. Pagkatapos ko makipagkasundo, ay dito na niya ako pinapunta. Teka lang po, iiwan niyo po ba ako mag-isa dito? Sandali lang po, kuya. Lumakad siya papasok sa elevator. Mamaya pa po makakapunta dito si Sir Joseph. May meeting pa kasi siya. Ang sabi niya lang ay ihatid kita dito. Hintayin niyo na lang po siya. Aalis na po ako. Teka lang po. Huli na. Sumarado na ang elevator. Humarap ulit ako sa sala at lumapit. Umupo ako at nilibot ang mga mata ko. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ko sa sarili ko. Iniisip ko sina Lola. Kay Nitoy ko muna sila ibinilin dahil ang sabi ko ay gagawa ako ng pera. Hindi literal pero parang ganoon na rin. Dito na ba? Ngayong gabi na ba? Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ito ang magiging una ko. He will be my first. The first man in my life. Natatakot ako. Hindi ko kasi alam ang magiging kahihinatnan nito. Basta ang alam ko lang ay maoperahan si Lola pagkatapos nito. Mahigit 4 na oras ako naghintay sa kanya. Nanatili lang ako nakaupo sa sofa at pinanood ang paglubog ng araw. Nanigas ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ang pagtunog ng elevator. Ang hudyat na may paparating na. Iniluwa noon si Joseph na nakasuit pa rin. Nag-iisa siya at may kausap sa phone niya. Hindi niya ako tiningnan man lang, diretsong pumasok na parang hari sa penthouse niya. He looks like a model na kinuha sa magazine. Ang aura niya nakaka-intimidate, dominante at may sinasabi na para bang kapag kinausap mo siya ay mapapahiya ka. Hindi tulad noon, I brush out that memories. I think I should stop thinking about that. Nonsense, I don't know. Tumayo ako. Sinundan ko lang siya ng tingin, hinagis niya ang susi sa lamisita. I know. Just leave it to me. Just do what I said. I'll hang up. Pinatay niya ang phone at tiningnan ako. Napalunok ako sa klase ng tingin niya. Humagod ang tingin niya mula ulo hanggang paa. Na-conscious tuloy ako. Nakapantalon lang ako na skinny jeans, puting sando at pulang cardigan. Hindi ko rin hinubad ang flat shoes ko. Tumingin siya sa pambisig niyang relos. Have you eaten? Hindi ako nagugutom dahil mas lamang nakabado ako. Hindi ko rin alam kung makakakain ako ngayong gabi. He looked at me. Umiling ako. He is intimidating. Okay, magpapadeliver na lang ako. What do you want to eat? Malamig niyang tanong. Kinuha niya ulit ang kanyang phone. Okay lang ako, hindi ako nagugutom. Hindi niya ako pinansin dahil tuloy-tuloy lang siya sa pagtipa sa phone niya. Nanahimik na lang ako dahil hindi naman ata ako pakikinggan. Maya-maya pa ay may tinawagan na siya. Ted, i-order mo kami ng pagkain. Yeah, I don't know. Bahala ka na. Kahit ano, make it fast. Utos niya. Hinagis niya ang phone niya sa sopa at hinubad ang suit niya. Wala siyang suot na necktie. Pumasok siya sa isang pinto na sa tingin ko ay kwarto niya. Naiwan na naman ako sa sala kaya naupo na lang ako ulit. Ilang saglit pa ay dumating ang driver niya na may dalang paper bag.
Malalaki ito at may tatak ng kilalang hotel. Nilapag niya ito sa mesa sa harap ko. Eto na po ang pinabibili ni Sir Joseph. Aalis na po ako. Magalang niyang sabi. Nginitian ko na lang siya. Sa tingin ko ay pagkain ang laman nito dahil sa naamoy ang masarap na ulam. Doon ako nakaramdam ng gutom pero ayokong kumain. Puno ang utak ko ng pag-alala kaya nawawalan ako ng gana. Ilang minuto pa ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Iniluwa noon ang bagong ligo at nakatapis lang ng tuwalyang si Joseph. I was stunned. Bumilis ang tibok ng puso ko. I remembered the last time I saw him half naked. He has a demigod body. He has a perfect set of hot abs. Pero ngayon, parang mas lalo pang lumaki at nadipina ang katawan niya. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Lumapit siya sa mga dinala ng driver niya at binisita iyon. Nilabas niya ang ilang styrofoam. Do you wanna eat now? Tiningnan ko siya at umiling. Okay lang ako, wag mo kong alalahanin. Tanggi ko. Pero dumilim ang mukha niya at tiningnan ako. So, do you want to start now? Natigilan ako at nanuyo ang lalamunan ko. Ha? Abot-abot na ang kaba ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano na? Uurong ba ako? Pero si Lola. Saglit niya akong tinitigan at binagsak ang hawak niya. Padabog niya yung ginawa. Lumapit siya sa akin at kinuha ang bisig ko. Hinatak niya ako patayo at hinila papasok sa kwartong pinanggalingan niya. Tulala akong sumunod lang sa kanya. Kung ibang sitwasyon lang siguro, baka hindi ako ganito natatakot. Tanging 2 lampshade lang ang nagsisilbing liwanag sa kwartong iyon. Nakababa ang mga naglalakihang puting kortina. Napakalaki ng higaan na may kulay gray na comforter. Malamig dito sa kwarto kaya mas lalo akong kinakabahan, mas giniginaw. Pabalang niya akong binitawan. Napadikit tuloy ang tuhod ko sa gilid ng kama. So, let's start. Mahina pero malalim ang boses niya. Tumatambol na ang puso ko at parang lalabas na sa dibdib ko. Tiningnan ko siya na nakatitig lang sa akin. Matalim at malalim ang tingin na iyon. Nakakabutas ng kalooban. Napalunok ako. Natatakot ako. Joseph? Hindi nagbago ang reaksyon niya. He just waiting for me to move. Now, Ara. Maotoridad ang boses niya. Nakakadagdag sa kabado kong puso. Para siyang nagagalit pag hindi nasunod ang gusto niya at mapaparusahan ako. But there a part of me na umaasang makikita pa ang dating Joseph ko. Yung para akong babasaging kristal na iniingatan. Si Lola. Kailangang maoperahan ni Lola kaya ako nandito sa harapan niya. Walang atrasan dahil wala akong maisip na paraan na madalian. Nanginginig ang mga kamay kong unti-unting hinubad ang cardigan ko. Ramdam ko ang mainit at matiim na titig niya sa akin. Hindi ko na siya matingnan pa, napapaso na ako. Nalaglag sa sahig ang cardigan ko. Hindi na ako makagalaw at bumalot sa balat ko ang lamig ng aircon. Halos mapayakap ako sa lamig pero nanatili ako nakatayo sa harapan niya. Neil, utos niya. Tiningnan ko siya at pilit na iniintindi. Don't act like an innocent woman. You can't fool me. Never again. So kneel now. Utos niya. Nanginginig ako sa kaba at unti-unti ko nang nararamdaman ang pag-iinit ng mukha ko. No, not now. Ayokong umiyak. Nagitla ako nang tinanggal niya ang tanging tumatakip sa pang-ibaba niya. I was stunned. I tried not to look down but I failed. I was lost for a moment and regained my consciousness afterwards. I felt so scared. He was totally naked in front of me. The man I love was naked in front of me and asking me to kneel. Doon nag-sink in ang iniutos niya. Does he want me to? Oh no. Naiiyak na ako at natatakot.
Tiningnan ko siya at umiling. Sana makuha niya ang ibig kong ipahiwatig. Tumaas ang kilay niya. Surprise? I want you to kneel and suck me. Lick me and eat me, Ara. Do your job. I stand still. Tila binuhusan ako ng yelo. Million of knives struck my heart into pieces. Sana guni-guni lang ito. Nagugulantang ang sistema ko sa naririnig ko. Those words coming from him are painful. Nakakawala ng respeto sa sarili ko. Joseph, para na akong nagmamakaawa. Ngunit hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at itinulak papaluhod. Nanginginig ako dahil naiiyak na ako. Don't do this to me. Please, don't do this to me. Suck it. Malamig niyang utos. Hindi ako makagalaw dahil pilit niya akong pinapatapat doon. Lumandas ang luha ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Natigilan siya. Itinayo niya ako ng sapilitan at siniil ng halik. Nagulat ako at hindi nakahuma agad. Malalim at mapusok ang bawat hagod ng kanyang labi. Halos sakupin niya ang labi ko. Mabilis at naghahabol ang halik. Napahawak ako sa kanyang dibdib at hinatak naman niya ako sa aking bewang papalapit sa kanya. I felt his hands on my breast. Bumaba ang halik niya sa aking panga papunta sa aking leeg at bumaba pa sa aking dibdib. Ang takot ko kanina unti-unting napalitan ng kakaibang init na hindi ko pa nararamdaman. Natunaw ang aking takot at nginig. Hinubad niya ang sando ko at ang aking pantalon. Nalulunod ako sa bawat hagod ng labi niya at ng init ng dila sa bawat parte ng katawan ko. Pakiramdam ko, mamamaga na ang labi ko sa kakahalik niya. Ito ba ang tinatawag nilang pleasure? I don't know. Tinulak niya ako paupo at tinanggal ang aking bra. He was dominating everything and I was just a follower. Inihiga niya ako habang hinahalikan. Iniwan niya ang aking labi at tiningnan ako panandalian. Hindi ko maarok ang mata niya. It was emotionless. Hinawakan niya ang dibdib ko. Hinaplos at tinipit sa malaki niyang mga palad. It was intense and sexy at the same time. I couldn't believe na may ganoong pakiramdam. Intoxicating and arousing. Ilang saglit pa ay bumaba ang labi niya sa kaliwa kong dibdib. Napahawak ako sa buhok niya at doon humanap ng lakas. Napapaliyad ako sa sensasyon na dulot niyon sa akin. Ganon din ang ginawa niya sa kabila. Wala na ako nagawa kundi ang magpaubaya. Tanging ang 4 na sulok ng silid ang naging saksi sa pagniniig naming iyon. Hingal na hingal kaming dalawa. Pagod na bumagsak siya sa ibabaw ko at nanatili sa loob ko. As much as I want to say how much I love him but I can't. He stopped loving me kasi sinaktan ko siya. He asked for this in favor na babayaran niya ako para kay Lola, but I will never regret this simply because I love him. I love him so much. Ilang sandali lang siyang nagpahinga sa ibabaw ko at saka tumayo at hinagilap ang tuwalya niya. Hindi ako makakilos. I was tired and I felt sore. Tinakip ko ang comforter sa aking katawan. Nakita ko siyang may kinuha sa drawer at saka inihagis sa akin. Pinilit kong tumayo kahit masakit. Kailangan ko pang bumalik sa ospital. Nilingon ko ang hinagis niya. Masakit pa rin pala kahit expected na. He threw me the check. Nang hihina at nanginginig akong pumara ng taxi mula sa labas ng high-end condominium na iyon. Nagpahatid ako sa ospital. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pagkatapos naming gawin iyon. Nagbihis din ako pagkalis niya. I doubled the amount. Surprisingly, you're a virgin. How come a gold digger, filthy slut is still a virgin? Lumabas ang luha ko sa aking pisngi habang nakatanaw sa labas ng bintana ng taxi. Yun na pala ang tingin niya sa akin ngayon. Sumakit ang puso ko na parang sinaksak ng paulit-ulit. Sa lahat ba naman ng tao, sa kanya pa? Sa lalaking mahal ko pa?
Hindi ko sigurado kung kailan o bakit nagsimula iyon. Mula ba noong pagkikita namin? Nang sinagot ko si Brixter. Ang sakit-sakit. Puno ng hinanakit ang bawat tingin niya sa akin. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Ang mas masakit pa, hindi nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. I'm still in love with him. Tumatakbo akong pumasok sa ospital para maibayad agad ang pera sa operasyon ni Lola. Pinunasan ko ang luha ko at inayos ang sarili bago humarap sa kanila. Medyo basa pa ang buhok ko dahil naligo ako sa bahay ni Joseph bago umalis. Kahit nadamang-dama ko pa rin ang balat niya sa akin. Ara! Pilit akong ngumiti kina Ami at Nitoy. Nandito rin si Ryan at Jen. Kamusta si Lola? Sumilip ako sa pinto ng ICU at nakita ko natutulog si Lola. Wala pa ring pagbabago. Pero nanggaling dito ang doktor ng lola mo at hinahanap ka. Pina-follow up niya yung operasyon ng Lola Feli. Paliwanag ni Ami sa akin. Hinarap ko sila. May pera na ako. Pwede nang maoperahan si Lola. Nagliwanag naman ang mga mukha nila at tila nabunutan ng mabigat sa dibdib. Lumapit sa akin ang kapatid ko. Talaga ate, gagaling na si Lola? Hinaplos ko ang mukha niya at nginitian ng matamis. Oo Ryan, gagaling na si Lola. Kaya magdasal pa tayo na maging matagumpay ang operasyon niya. Mabuti pa'y puntahan ko na ang doktor niya. Sasamahan na kita Ara, presenta ni Ami. Iniwan ko si Ara sa penthouse na nakaupo lamang sa kama at balot pa ng kumot ang hubad na katawan. Pumunta ako sa ibang kwarto sa ibaba para panoorin siya sa aking laptop. I have installed CCTV in my penthouse. I can't leave her alone yet. She was a virgin when I claimed her. Umupo ako sa swivel chair ko, matiim ko siyang pinanood at tinitigan. Nakita kong yumuko siya at gumalaw ang mga balikat niya. She's crying. Nagigting ang mga pangako at kumuyom ang kamao ko sa ibabaw ng mesa ko. May kung anong kumurot sa dibdib ko. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin. I was her first. I took her first. Pero paano? I saw her with that monkey. I know it was her. Isn't it? Maya-maya pa ay tumayo siya. Balot pa rin ng kumot. Hindi niya man lang hinawakan ang tseke na hinagis ko. I've noticed. Nahihirapan siyang maglakad. She's sore. And the blood stain on my bedsheet was an evidence. Halos mapasabunot ako sa sarili kong buhok sa nakita ko. It shouldn't be like this. I should have hurt her and leave, but damn it, look at me now. I am watching her without her knowing this. Pumasok siya sa banyo at naligo. Tinanggal pa niya ang kobre kama na may dugo. Niligpit niya ang mga pagkain sa sala at sinalansan sa refrigerator. Hindi pa siya kumakain. Naiinis talaga ako nung tinanggahan niya ang alokong kumain. But now, I saw her get one styrofoam and sit on the dining table. At least, kumain siya bago umalis. Wala namang ibang kakain nun. She still looked tired and exhausted. Nagugulo ako. Hindi ganito ang inaasahan ko. My plans suddenly fell off when I took her virginity. I was questioned. This one backfired me, and I need an answer. Dahil kung hindi, mababaliw ako sa kakaisip. I saw her leave my penthouse. She rode a taxi. I yanked out my phone. 2 ring lang at sumagot na siya. Sir De Gia. Halatang bagong gising sa boses niya. Santos. I need you to find a man named Brixter Celis. Give me his full information and background 6 years ago until now. ASAP. Utos ko. Copy sir, he said. I ended the call. I will wreck up that bastard monkey's neck if I ever see him again. May isang nagsinungaling sa akin. Kinuha ko ang luma kong phone sa drawer ng mesa. I turn it on. Ilang araw pa lang nang buksan ko ulit ito.
Pina-activate ko rin ang lumang numero, kaya nagpasuka ng ilang mga lumang mensahe. All of them were from her, Ara, and she's still registered as Mrs. ko. Joseph, kamusta ka na? Miss na kita. Sana bumalik ka na. Her messages were consistent from the year I left until I came back. I don't know if there were undelivered messages though. Bakit niya ito ginagawa? Galit ako sa kanya. But then again, these messages and this night shook everything I built at. There's so many questions on my mind that's making me mad. Nakahiga sa hita ko si Ryan at natutulog habang naghihintay kami dito sa labas ng operating room. Katabi rin namin ang pamilya ni Nitoy at dito na rin nagpalipas na magdamag dahil gusto rin nilang matapos ang operasyon. Hinawakan ko ang ulo ni Ryan at sumandal ako sa puting pader saka pumikit. Diyos ko, tulungan niyo po ang lola ko na makaraos sa operasyon niya. Mahal na mahal po namin ang lola. Hindi ko po alam ang gagawin pag nawala siya sa amin. Tulungan niyo po siya, pakiusap po. Iyon ang paulit-ulit kong usal na dasal. Ilang oras na sila sa loob ng operating room. Ako na lang ang gising at naghihintay ng may lalabas sa pintong ito. Halos mag-uumaga na at wala pa ring lumalabas. Nagdarasal pa rin ako para sa magandang resulta ng operasyon. Gumaling lang si Lola ay kakayod talaga ako sa trabaho para mabili ko ang lahat ng kakailanganing gamot. Pati salamin ni Ryan ay aasikasuhin ko rin. Ilang oras pa ang lumipas ay nakita kong tumatakbong pumasok sa loob ng OR ang ilang nurse. Kinabahan ako. There was an urgency sa mga mukha nila. Napaayos ako ng upo kung kaya nagising si Ryan. Ate, nakalabas na ba si Lola? Pupungas-pungas pa siya. Sa gilid ng mata ko ay nagising na rin ang mag-asawa. Tumayo agad ako nang lumabas si Dr. Mendoza at nagtanggal ng mask sa mukha niya. Dok, kamusta po ang lola ko? Maayos po ba ang operasyon niya? Nahirapan po ba ang lola ko, Dok? Sunod-sunod kong tanong. Pero kinabahan ako, lalo nang hindi agad siya nagsalita at tiningnan lang ako. Malungkot din ang mukha niya. Nanlamig ako. Hanggang sa unti-unti siyang umiling. We're sorry. We did our best to save her. Hindi na kinaya ng puso ng Lola Feli mo ang operasyon niya. I'm sorry. Walang emosyong lumandas ang luha mula sa aking mga mata. Umiling ako. Gumuho ang aking mundo. Paano na ang gagawin niya ngayong wala na ang Lola Feli niya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!